Balita Express. GV Balita Express. Mga may init na bagong balita, mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. Narito na ang GV Balita Express. Magandang umaga mga ka-vibes. Kayo ay nakatutok sa GV Balita Express sa programang Good Vibes Morning. Kasama niyo po ang inyong lingkod, DJ Frankie. At ako po ang maghahatid sa inyo ng pinakabagong balita at mahahalagang impormasyong kailangan niyo malaman, keeping you GV informed, GV aware, and GV updated. Muli ito po ang GV Balita Express. 7:16 a.m. oras sa buong Pilipinas, hatid sa atin ng Metrolipa Medical Center. At dako na tayo sa ating balitaan. Unahin natin sa ating weather update. GV 99.9 Weather Update. Weather Update. Maulap na panahon at bigla ang pag-ulan mararanasan sa Timog Katagalugan. Para sa detalye ng balita. GV Balita Express. Inaasahang makakaranas ang Timog Luzon, kabila ang lalawigan ng Batangas ng bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may posibilidad na hiwa-hiwalay na pag-ulan, pagkidlat at paggulog dulot ng localized thunderstorms na umiiral sa southwest monsoon o habagat. Ayon sa Pag-asa, inaasahang maglalaro sa 25 degrees Celsius hanggang 32 degrees Celsius ang temperatura sa Batangas. Bagamat maaaring maging maaliwalas ang panahon sa umaga, posible ang biglaang malakas na buhos ng ulan at thunderstorm sa hapon hanggang gabi na maaaring magdulot ng pagbaha at mabababang lugar at pagguho ng lupa mula sa bulubunduking lugar. Pinapayuhan naman ang publiko na magdala ng payong o kapote at anumang panangga sa ulan at patuloy subaybayan ang mga susunod na pang-update mula sa Pag-asa. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9 Your Good Vibes. At para sa ating ulo ng mga balita, mga eksperto, tutol sa ganap na pagbabawal ng cellphone at iba pang electronic gadgets sa mga paaralan. Isang Filipino soldier ang sugatan matapos umanong hampasin ng Chinese Coast Guard sa Ayungin Shoal. PRO Calabarzon na kumpiska ang 5.5 million pesos na halaga ng diesel sa kampanya Control Oil Pilferage. At Regional Most Wanted Person arestado matapos makipagbarilan sa pulis sa Bacoor, Cavite. At simulan natin ang ating balitaan, mga eksperto tutol sa ganap na pagbabawal ng cellphone at iba pang electronic gadget sa mga paaralan. Para sa detalye ng balita. GV Balita Express. Sa halip na tuluyang ipagbawal ang paggamit ng cellphone at iba pang gadget sa paaralan, inirekomenda ng mga eksperto ang pagpapatupad ng mas mahigpit na regulasyon na naaayon sa edad ng mga estudyante. Sa pagdinig ng House Committees on Basic Education and Health, sinabi ng Philippine Mental Health Association o PMHA na ang labis na screen time ay maaaring magdulot ng depresyon, anxiety, kakulangan sa tulog at pagkawala sa focus ng mga kabataan. Samantala, sa kasalukuyan naman, ipinagbabawal ng Department of Education o DepEd ang paggamit ng gadgets habang may klase, maliban na lamang kung kinakailangan gamitin sa klase o kaya naman merong emergency. Iminungkahi ng PMHA at Philippine Psychiatric Association o PPA ang age-based regulation kabilang ang pagbabawal ng gadgets sa oras ng klase para sa mas batang mag-aaral at kontroladong paggamit para sa mas nakakatanda. Suportado rin ng Teachers Dignity Coalition ang regulasyon sa halip na tuluyang itong ipagbawal sa mga paaralan dahil mahalaga pa rin ang gadgets sa pagtuturo sa gitna ng kakulangan ng mga aklat sa paaralan. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9 Your Good Vibes. At sa ibang balita, isang Filipino soldier ang sugatan matapos umanong hampasin
ng Chinese Coast Guard sa Ayungin Shoal. Para sa detalye ng balita. GV Balita Express. Isang insidente na naman ng pananakit sa mga Pilipinong sundalo ang naitala matapos ang insidente sa Ayungin Shoal nitong Lunes. Sugatan ang isang sundalong Pilipino matapos umanong hampasin sa ulo ng tauhan ng Chinese Coast Guard sa isang insidente sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea noong July 20. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, gumamit ang mga tauhan ng Chinese Coast Guard ng kahoy na pamalo na nag-iwan ng sugat sa ulo ng isang sundalo at pinsala rin sa isang rubber boat ng Philippine Navy. Mariing na mga ikinundira ng AFP ang insidente at tinawag itong agresibo at mapanganib na kilos na nagpapataas ng tensyon sa lugar. Nananawagan ng AFP sa China na itigil ang umano'y ilegal at personal na aksyon at igalang ang 2016 Arbitral Award na kumikilala sa mga karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sinabi ng Department of Foreign Affairs o DFA na hindi katanggap-tanggap ang anumang karahasan laban sa mga Pilipinong tapat na nagsasagawa ng kanilang tungkulin. Sa kabila ng panig, iginiit ng Embahada ng China na ang mga sundalo ng Pilipino ang unang nanggulat at umatake sa kanilang mga tauhan. Bagay na taliwas sa pahayag ng pamahalaan ng Pilipinas. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. At PRO Calabarzon na kumpiska ang 5.5 million pesos na halaga ng diesel, kampanya kontra oil pilferage. Para sa detalye ng balita. GV Balita Express. Sa mas pinaigting na kampanya laban sa oil pilferage ng Police Regional Office Calabarzon, naaresto ang isang 48 years old na suspect sa isinasagawang operasyon sa Barangay Dominador, East Alitagtag, Batangas noong July 20. Ayon sa Batangas Police Provincial Office, na kumpiska sa operasyon ang isang Isuzu tanker truck na may kargang 30,000 liters ng diesel, dalawang 20 liters na lalagyan ng diesel at isang siphoning hose. Tinatayang nasa 5.5 million pesos ang kabuuan halaga ng nakuhang ebidensya. Sinabi ni PRO 4A Acting Regional Director Police Brigadier General Dominic Bacay na magpapatuloy ang intelligence-driven operation laban sa oil pilferage at iba pang uri ng economic sabotage upang mapanagot ang mga lumalabag sa batas. Samantala, nahaharap ang suspect sa kasong paglabag ng Presidential Decree No. 1865 o ang Oil Anti-Pilferage Act of 1983. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. At sa pagpapatuloy ng ating balita, Regional Most Wanted Person arestado matapos makipagbarilan sa pulis sa Bacoor, Cavite. Para sa detalye ng balita. GV Balita Express. Arestado sa isinagawang warrant operation ng isang Regional Most Wanted Person, kinilalang si alias Aris, matapos makipagbarilan sa mga operatiba ng Bacoor Component City Police Station o CCPS sa Barangay Zapote 1, Bacoor City noong July 19. Ayon sa Police Regional Office 4A, tinangka umanong arestuhin ang suspect batay sa warrant of arrest, ngunit sa halip na sumuko, nagpaputok umano ito ng baril laban sa mga pulis na nauwi sa isang enkwentro. Tinamaan ng bala sa kanang binti ang suspect at agad naman dinala sa Southern Tagalog Regional Hospital. Na-recover naman sa lugar ang isang caliber 38 revolver at isang fired cartridge case ng 9mm. Samantala, nahaharap ang suspect sa kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. At pasadahan natin ang mga balita sa Southern Tagalog. Mahigit 2,500 na agrarian reform beneficiaries sa Calabarzon tumanggap ng land titles at COCROM. Para sa detalye ng balita. GV Balita Express. Ibinagayway ng mahigit 2,500 agrarian reform beneficiaries o ARBs
mula sa iba't ibang lalawigan sa Calabarzon ang kanilang mga titulo ng lupa at Certificate of Condonation with Release of Mortgage o COCROM na ipinamahagi ng Department of Agrarian Reform o DAR sa Region 4A sa Quezon Convention Center noong kahapon, July 21. Sa pamamagitan ng programa, ganap na nakapangalan sa mga benepisyaryo ang kanilang mga lupang sinasaka at tuluyan na ring nabura ang kanilang mga pagkakautang sa ilalim ng Agrarian Reform. Ayon sa DAR, layunin na pamamahagi ng titulo at COCROM na mabigyan ng katiyakan ang pagmamay-ari ng lupa at mga magsasaka at mapalakas ang kanilang kabuhayan. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. At dako na tayo sa ating Good Vibes Balita. Libreng chemotherapy program sa Quezon inilunsad na. At para sa detalye ng ating Good Vibes Balita, GV Balita Express. sa pangunguna ni Governor Sol Aragones, inilunsad ang kauna-unahang libreng chemotherapy program sa lalawigan ng Quezon upang matulungan ang pasyenteng may cancer na maipagpatuloy ang kanilang gamutan at hindi nahihirapan sa gastusin. Sa pamamagitan ng programang ito sa pamahalaang panlalawigan, mas maraming cancer patients ang magkakaroon ng access sa kinikilalang chemotherapy treatment na maglalayong mapabuti ang kanilang kalusugan at mabigyan ng pag-asa sa kanilang laban. Ayon sa pamahalaang panlalawigan, ang programang ito ay bahagi ng layunin nitong makapaghatid ng mas inklusibo, abot-kayang serbisyong pangkalusugan upang matiyak na walang maiiwan sa laban para sa buhay. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. At yan ang kabuuan ng ating balita ngayong umaga, 7:27 AM, oras sa buong Pilipinas, hatid sa atin ng Lipa Medics Medical Center. You may follow them on their Facebook page, Lipa Medics Medical Center, or you may call for appointments sa kanilang numerong 756-1190 or you may visit their website, lipamedics.com. Manatiling nakatutok sa the most influential Good Vibes radio station para kayo ay GV informed, GV aware, and GV updated. Muli, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga may init na bagong balita. Mga balitang dapat mong malaman ngayong Magandang umaga po sa GV mga Balita nasa ating Express. Facebook Live. Ayan, shout out kila Otep, Suela. Tama ba? Suela and Bianca Briones, thank you. Hello, thank you din sa panonood nyo. Pwede niyo po kaming mapanood at mapakinig sa aming online streaming platform. I-type niyo lamang sa inyong browser ang gv999.live at buong araw and 24 hours nagsistream po tayo doon. Maraming salamat and have a great day po.